July 25, marhay na aga sa wikang Bicolano. Isang maulang umaga pa rin ang sumalubong sa atin ngayong Huwebes. Dahil pa rin po yan sa sama ng panahon, hatid ng habagat, pinalakas ng bagyong Karina. Sa atin pong mga naapektuhang kapatid, stay safe po and dry. Yes, para sa mga kapatid nating binaha, lalo na po sa malaking bahagi ng Metro Manila, ang amin pa rin pong paalala, doble ingat sa mga banta ng baha sa ating kaligtasan at kalusugan. At kung hindi pa rin humuhupa ang mataas na tubig, huwag pong basta-basta lulusong, lalo na kung kayo may mga bukas na sugat. At sakaling lumala pang sitwasyon, laging maging alisto at handa. Tumutok lang din lagi sa balita para sa mga update. At speaking of updates, kaugnay niyan, sa Antipolo, Rizal, napapaatras na ang mga motorista dahil sa taas pa rin ng baha sa Marcos Highway. Live mula sa Antipolo, makibalita tayo kay Ian Suyu. Ian, gaano po na nga ba kataas ang baha dyan sa Marcos Highway? Just magandang umaga sa inyo. Hanggang sa ngayon nga, maraming mga motorista pa rin ang nahihirapan sa pagtawid dito sa eastbound lane, westbound lane ng Marcos Highway dahil yan sa taas ng baha na naging resulta ng tuloy-tuloy na pag-ulan mula yan kagabi. Mula kagabi nga ay patuloy ang pag-ulan sa lugar na naging sanhi ng tuluyang pagtaas ng tubig dito sa westbound at eastbound lanes ng Marcos Highway. May ilang mga sasakyan na nagtangkang suungin ang baha pero napaatras din dahil alanganin raw ito. Ang ibang rider napilitan na suungin ang baha at itulak ang kanilang mga motor para lamang makalampas sa lugar. Pero ang iba, nasiraan pa ng makina dahil nababad ang mga motor nila sa tubig baha. Bukod sa Marcos Highway, may ilang mga residential areas rin sa Antipolo ang nalubog sa baha. Ang subdivision ngang ito, umabot hanggang dibdib ang taas ng baha. Kaya naman buong araw nagsagawa ng rescue operations ang Antipolo LGU para matiyak na walang residente ang natrap sa kani-kanilang mga kabahayan. Jess, ayon nga sa tala ng Antipolo DRRMO, nasa 15 barangays out of 16 ang naapektuhan ng pagbaha dito sa Antipolo. At sa ngayon nga, makikita natin medyo masikip pa rin ang daloy ng trapiko dito, lalo na yung mga motorista nahihirapan dahil ang ilan sa kanila tinatansya pa kung kakayanin ba nilang suungin ang lugar na ito. At ang karamihan sa kanila, kaya rin nagpapasikip ng daan, naka-standby lang muna dito habang hinihintay nilang humupa ang tubig baha. At yan ang latest mula dito sa Antipolo. Balik sa inyo dyan, Jess. Alright, maraming salamat, Ian Suyu. At sa Maynila naman, nakararanas pa rin ang pag-ulan doon, kaya ang ilang kalsada lubog pa rin sa baha. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, ano-ano bang kalsada ang hindi pa madaanan ng mga motorista sa ngayon? Siki, humupa man na ang baha dito sa Quezon Boulevard Underpass sa Maynila, nananatili pa rin itong sarado sa mga motorista. Ayon kasi sa kawani ng Engineering Department ng Maynila na nakausap namin kagabi, kahit humupa na ang tubig sa ilalim pa rin sa inspeksyon ang underpass. Kaninang madaling araw, noong mataas pa ang tubig, panay ang pagronda nila dahil mayat-mayang nagsusulputan ang ilang kabataan para maligo sa naipong tubig sa underpass. Sinusuway nila ang mga bata dahil posibleng magkasakit sila ng leptospirosis sa paliligo sa baha. Ang Espanya naman nalubog din sa baha kahapon, gutter deep na ang tubig kaninang madaling araw. Ganyan din kataas ang baha sa Taft Avenue malapit sa United Nations Avenue. Ayon sa Manila DRRM office, patuloy pa ang kanilang team sa pag-iikot sa mga kalsada sa Maynila para alamin kung meron pang mga lubog sa baha. Siki, panakanakang malakas na buhos ng ulan ang nararanasan dito sa lungsod ng Maynila ngayong umaga. Hindi man kasing lakas kahapon, patuloy pa rin ang pag-iingat ng ilang residente rito. Siki. Alright, tama. Talagang labas-pasok pa rin ang ulan. Kaya kahit parang medyo tuyo ngayon, ay mag-ingat pa rin tayo. Mag-ingat ka rin, Dave. Abuel, maraming salamat sa'yo. At wala pa rin pong pasok ngayong Huwebes sa ilang lugar. Suspendido po ang klase sa lahat ng antas, mapapubliko man o pribado, sa La Trinidad, sa Benguet at Baguio City. Hanggang Biyernes naman po, walang klase sa Camarines Sur. Samantala, kasama naman ang opisina ng gobyerno sa walang pasok sa Metro Manila Region 4. Region 4A o Calabar Zone, Region 3 o Central Luzon, maging sa La Union at sa probinsya ng Pangasinan.
Hindi kasama rito yung mga nagbibigay ng basic at health services, pati yung mga kasama sa disaster response. At ito, just in time sa ating malamig na panahon. Sasabayan natin yan ng ano bang perfect pag mainit ang palit. Mainit na sabaw. At sa mga kapatid po natin dyan na hindi pa nag-aagahan, bangon na po at sabayan kami sa mainit na breakfast namin dito sa studio. Maagang por sorpresa talaga ang inihanda ng ating mga bisita at extra special pa dahil sa mga nakahain sa atin na Lapas Batchoy! Ang sarap! Alam niyo ba, yung ganitong uri ng noodle soup, tatak Ilonggo yan, Maui, di ba? At ang nakilala natin negosyo, authentic ang lasa ng kanilang batchoy dahil ang ingredients ito at ang mismong templador mula pa sa Iloilo. Wow! Naku, extra special talaga yan, Justin. Makikita rin natin na malaman at talaga namang overloaded sa sahog ang Lapas Batchoy na ito. At eto na, halika na, huwag na natin pag-usapan. Ipakita na at tikban na. Let's go! Opo, at para mas ibida pa sa atin ang kanilang produkto na perfect kayong, ito na nga, tag-ulan at marami na sa bahay din, di ba? Ito na po, Miss Ruby Tanglao, owner of Hello, Miss Budoy's Ruby. Lapas Batchoy. Good morning, Ruby. Dito ka sa gitna, my dear. Thank Naku, you. oo. Good morning. We're glad na nakarating ka safely. At ito, maraming nanonood ngayon sa kanilang mga tahanan, nagkakaroon ng idea na pwedeng ito ang kanilang ihanda para sa kanilang mga pamilya. Opo, sige, unahan natin ang inyong specialty, Lapas Batchoy. Yes, opo. Lalo na ngayon na tag-ulan, yun po, maraming naghahanap ng mainit na sabaw. And yun po, from Iloilo, ang authentic Lapas Batchoy. Oo, ano nga ba yung, papaano to iba sa mga ibang klaseng mga sopas o mga sabaw na kilala din natin? Actually, ma'am, yung broth niya is may sweetness and savory taste po siya. So, Asa na yun? Yes. Sige, habang sinusubukan Para natin. kami magde-describe. Oo. Yan. Ito po pwede mga pong ito. tikman, yes. Ayan. This one, This one. Mickey po ang gamit na Na Noodles, noodles. yes. Pwede bang mamili, ma'am? yes, meron po tayo. Yes, pero ito sutanghon, ito bihon. Pero hindi pa benta niyo yung bestseller niyo, ma'am. Ito, ma'am, yung Mickey ang pinaka... Mickey talaga. Yes, So, opo. pagdating sa Iloilo, kumbaga, Mickey ang pinakakilala na sa Yes. Lapas Batchoy. So, Yes. pag sinabi pa ng Lapas Batchoy, hindi siya parang sakto na ito lang klase ng noodles na to. Hindi. Yes. It's the broth talaga. Yes, yes. Okay. Tama po kayo dyan. Magkano, ma'am, ang range ng batchoy mo? Actually, ma'am, may tatlong sizes kami. This one is ang tinatawag nating special. Ayan, 109 po siya. Ganito to. Uy, busog na Malaki busog na yan, na. good Pwede run pa na yan. ito, Opo. Ganito kalaki. 109. Ayan. At siksik sa ingredients. Yes. and Ang sahog. sumunod, super, ang tinatawag nilang super, 119. 190. Yes. So, sa halagang 10 pesos 10 lang piso, diferensya. naging super. Yes. Wow, Ay, doon na yata ako, ma'am. Ay, Tayo actually, sa super. Ayan, point na actually, magtipid. ito pala yung special, super. Ayun. Ayan. Special and super. Yes. Ang pinakalas, ito po, extra. Yung Extra. 129. 129 Kunti lang ang diferensya, Yes. pero ang siksik halos doble nito, oh. Tingnan mo. Tama po. Yun na nga talaga nag-aaway yung parang Ano? yung very savory, yung malinamnam tsaka yung merong konting tamis. Yes, Tapos iba rin yung lasa nung yung noodles din kung saan mo nga Sige, gusto. try natin. Ito dito ako sa Mickey. Ma'am, ano pa tong iba mong mga nandito? Kasi meron tayong chicharong bulaklak ba to? Yes. Grabe Chicharon naman, bulaklak. oh. Tignan mo Ayan. naman. Ayan. Actually, ano rin po to, Napakamakasalanan. mga comfort food. Mga Yan. comfort food. So ito Yes. ay chicharong bulaklak. Yes. Sisig. Anong pork ba to? Yes. Okay Opo. po. Lumpiang Shanghai. Wow. Ito po yung second bestseller po namin. dyan tayo. Pansit Batchoy. Oh, parang to yung ano. Yes. To yung version ng Batchoy. So yung pinaglutuan na broth, it's the same, no? Yes. Opo. Yung Para sabaw- malasa pa rin. Lasa pa rin yung Yes. Lapas Lasang Batchoy pa rin. And then yung toppings niya and lahat ng sahog niya, yung sa Batchoy pa rin po. Siguro yung proseso para magganito maging talagang malinamnam at malasa yung sabaw, hindi madali. Ilang oras na, ano ba yan, parang yung
ano pa? Paano? 24 hours po Sabi yan. na nga, 24 hours. Yes. Kaya 24 sobrang hours. malasa. Naman 8 hours, Yes, 24 hours. 24 Kaya hours. mama, yun talaga yung masarap kapag ikaw ay nag-order sa kanila kasi hindi ka na mag-spend ng 24 hours Yes, para opo. makatikim ng masarap na lapas batchoy. Yes. Alam niyo po, sa Ironheart, nung nagtitaping kami, sa Iloilo kami, sa Haro kami, at nakatikim talaga ako ng ganito. Yes. Ang sarap-sarap. Kayo po ba ay taga Iloilo? Yes. Ah, Ilongga ka. Ilongga. Ang mother ko po is from Iloilo po talaga. That's why ito po yung napili kong negosyo. Negosyo. How's the business so far? Kamusta ang negosyo ng lapas batchoy? Yun. Okay naman po. Yung kasi ang location namin is sa Cavite. Saan sa Cavite? Kawit Cavite, opo, sa Manatown Center. Marami pong mga Ilonggo sa Cavite. Alam mo, at sasabihin ko sa'yo, ang Ilonggo food, no, kapapa yan ay batchoy at iba pa, talagang gustong-gusto natin mga Pilipino, no? Talagang Pinoy na Pinoy ang panlasa natin dyan. At saka share ko lang, ang sarap ng sisig. Ay, alam niyo po kung bakit. Bakit? Unique po yan kasi yung ginamit po namin dyan, broth po ng... Yes. So, kaya isa po rin yan sa bestseller namin. Sarap, malasa. Opo, iba po. Lumpia, masarap. I'm sure natatakam na yung mga kapatid natin. Excited na Kaya silang umorder yun. sa inyo. Paano ba nila Mr. kayo B. makukontak? Paano Yes. nila kayo manap? Yes. Thank you. Thank you very much po. Maraming salamat. Matatagpuan po kami sa Manatown Center, Kawit, Cavite. Okay. Yes, 24 hours po kami doon. So, 24 hours, ha? So, Yes. ibig sabihin yung mga, alam mo yung mga napagod, ngayong nagbaha, kapag nagising kayo, at Opo. kunwari, lalo na yung mga tumutulong ngayon. Yes, Yung mga yes. nag-evacuate at nag-rescue, mga madaling araw, pwede silang pumunta sa Boners La Paz Batchoy. No? Kawit Branch. Yes. May gusto ba kayong magbukas next time? hopefully Iba pa? soon. Yeah. Opo, hopefully soon. Good morning kay Budoy. Sino ba si Budoy, Ma'am Ruby? Siya, market research na name, Ayan. at rhyme ng Batchoy. Budoy's Batchoy. Thank you so much, Ruby. Thank you, Ruby. Thank you. Thank you! At heto naman po, para sulit na sulit ang ganda ng ating morning. Huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay nyo, kayo na ang manalo sa aming special Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Simpleng-simple lamang po mga mechanics, mga kapatid. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Sagutin lamang po ang ating question of the day. Ayan ay ang anong paborito mong sabaw? Lapas batchoy ba? Sinigang ba? O, Tinola. or ako minsan sa Sabaw. umaga. sorry. Akin niyo pong sagot ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi ang dalawang sagot po na aming mapipili. Babasahin namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng Team Isang Sulit TV powered by TV5 para sa sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman Kagumoka, go selfie at sagot na! Ito naman mga kapatid, ang iba pa namin hinanda para sa ating agahan. Kasunod po ng mga pag-ulan, alamin natin ang ilang baha survival tips mula sa Philippine Red Cross. Makakasama natin sila live. At eto naman po, usapang puso pa rin. Literal ha, dahil aalamin pa natin kung paano alagaan ang kalusugan ng ating puso. Heart Health Talk naman tayo sa What's Up Doc. At ito mga kapatid, for added pampahappy classic game, gagawin nating relay. Magkakalaman na kung sino ang may pinaka-flexible na mukha para yan sa ating cookie eating challenge. At ito, para sa ating mga minamahal na kapatid na team bahay, no? Join na rin kayo sa ating palaro today at mag-comment kayo. Sino ang bet nyo? Team Dimples? Ayun na naman pala yan. O Team Justin! Team Justin. I-comment nyo ang bet nyo with your location sa aming Facebook Live at mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Team Dimples or Team Justin? Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of loan. Mami, sasabihin ko lang na binabantaan kita dahil 21 years akong naglalaro ng game na yan. Laro ng mga anak namin yan. Yung ganyan. Ang galing si Mami Dims ng... Sana hindi pa ako nangalawa. Alam niyo na. Okay. Alright, abangan namin yan, abangan ninyo. At mga kapatid, bukas ang Alagang Kapatid Foundation sa inyong tulong para sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong Karina. Maaaring magpadala ng donasyon sa aming mga bank account sa BDO, Metrobank at BPI. Pwede rin kayong magpadala sa QR code na naka-flash sa inyong screen. Ayan po. Okay,
I'm sure marami sa mga kapatid natin very open, especially this point in time na mga ganito yung nangyari to actually send help. Okay, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid at nanonood pa rin ho kayo ng aming special coverage tungkol nga dito sa epekto ng sama ng panahon na naranasan natin nitong mga nagdaang araw. Ngayon nadadalaso itong sama ng panahon, siguraduhin laging maging handa lalo na sa mga pagbaha. Aha, ang mga dapat i-ready gaya ng tinatawag na go bags at iba pang tips para ligtas sa mga sakuna. Pag-uusapan natin kasama mismo ang Secretary General ng Philippine Red Cross, Dr. Gwen Pang. Nandito po. Ma'am, thank you very much. Doc Gwen, good morning po. Good morning, Doc. Good morning, ma'am. Opo. I'm sure naging busy kayo kahapon, pero salamat sa pagpapaunlak ng aming pong panayam. Pero ngayon, ma'am, ano ba dapat talaga yung kailangan nating isipin para maging safe tayo tuwing panahon ng sakuna bago pa dumating yung bagyo? Well, kailangan maging disaster wise tayo. Unang-una pala, gusto kong batiin ang lahat ng nanonood ng programa yan, kayo din. And yung mga tumulong kahapon no, sa ating operation, yung mga volunteers and staff ng Philippine Red Cross na talaga nagbuwis buhay. No, went out to do the rescue operation at saka nagbigay ng mga tulong. So maraming salamat. Well, very important sa atin lahat, nakita natin yung pangyayari kahapon, talagang dapat maging disaster wise tayo. Dapat wiser talaga tayo. Ang pagiging disaster wise ay ibig sabihin, kailangan tayo ay able to prepare at handa no, para harapin kung anumang mga pagsusubok, anumang mga pwedeng mangyari pag may disaster na. Kaya dapat maging disaster wise, yun. Ma'am, ang pagiging disaster wise, syempre you think forward, ano mga Yes. pwede kong kailanganin. Yes. So, ang In a una, go bag, ano pong kailangan, ma'am, na meron? para maging disaster wise, kailangan may go bag tayo or ang tawag din dyan ay 72 hour survival kit. Survival. 72 Parang 3 days, ma'am, 3 no? days. Oo. Oo. Kailangan we are prepared for the next 3 days kung ano mangyayari after a disaster, pag nangyari na yung disaster. However, hinahanda to before mangyari pa yung disaster. So ito example dito we have here, ito isang example ng isang go bag or survival kit, no? So ang suggestion ko sana yung color red. Hindi dahil sa Red Cross, madaling hanapin. Tama Madaling naman. makita. Yes. Nandyan na lahat dapat yung mga kailangan mo, yung mga importanteng gamit din, para you just grab and then go and then leave, no? Pag may pagpataas na yung baha. So, etong bag, ang importanteng laman dyan, you can use any bag, no? Any bag. Ang importante dyan, mga documents, important documents. Bakit? Ito yung nagpapatagal para lumikas in most of the situation. Hinahanap pa kasi. Hinahanap pa, nasa drawer o nalimutan sa linagay. Parating na yung tubig, mabilis yung tubig kahapon. We saw that ang bilis ng pag-akyat ng water, wala lang time maghanap at nasisira din yung document. At bakit kailangan, ma'am, na nasa plastic envelope? Para protected, no, sa water at saka mas maganda kung sealed, no. Pero yan, nandyan lahat yung mga important documents, birth certificate, titles ng lupa, passport, kung anong kailangan para madaling nandyan na, no? Then number 2, kailangan natin ng pagkain, 'di ba? Basic need natin. So kailangan may food tayo. So mga canned goods, very Delata. important. Siyempre, depende kung anong budget ninyo. Kung medyo may budget konti, di lagay niyo yung anong gusto ninyo. But kung medyo wala, at least very important, may something. Kasi nakita natin kahapon, sarado yung mga tindahan. Saan tayo bibili? And then we cannot rely so much din sa mga government and Red Cross and other organizations kasi kahapon, sobrang busy tayo sa pag-rescue ng buhay. Yun ang number 1 ginagawa natin, pagsasalba ng buhay. At least tayo, we have to help in all this disaster preparation kasi para isipin na rin natin na makakatulong tayo. To be a way of help is talagang dapat, no? Talagang dapat tayo, may hinanda tayo. Yan yung mga Ano bang mga wais na pagkain?
Yeah, well, Dadalhin. we suggest canned goods and then easy to open can, yung mabilis Ikaw tayo yung may kasi. sarili Yes, pang may buka. Pag walang Oo. easy to open can, Paano ka pa ng mahihirapan pa opener? kayo Oo. at pwede pa kayong masugatan, mahirap pa yon. Yeah. Pag may baby, ma'am, yung Pag may baby, kits, kailangan usually- may baby kit. Meron kayong mga diapers, no? Kailangan mga gamot na kakailanganin. And then, syempre, kailangan natin ng hygiene kit. Opo. So, mga babae, may Ang mga feminine. babae, tama. Mga Alcohol. toothbrush, Right. toothpaste. Kasi kahit nasa evacuation center, panatilihin natin dapat malinis tayo. Para tayo makakuha ng mga Or sabon, sakit. ganyan, ma'am, no? Very important, may whistle, no? Yes. May dito. Kasi bakit? In case of any emergency, kasi pagod ka na, exhausted ka na, mahirap sumigaw. Opo. No? Kung meron kang whistle, pipito ka lang, and then maririnig ka na kung kailangan mo ng saklolo. So, And dapat easily flashlight. accessible yan sa bag. Yes. Dito. Or sa pocket mo. Pocket Ganun, mo. nakahang. Oo. No, na hindi matatanggal. And then, syempre, we need a radio. No? Kahit maliit, kahit anong klaseng radio na pwede ka dapat nakatutok ka dapat sa balita. You know what's happening. Alam mo na saan yung area ng panganib, saan yung area na pwede na tayong dumaan. Siyempre, pag ginabi, kailangan ng ilaw, walang ilaws in most of the area, flashlight. So mas maganda kung ito ay yung ito friction. para Yung na-recharge. Battery pag nabasa. Kung wala, pag okay din. Pero may extra battery naman, kung battery yung kailangan mong gamitin for your radio and your flashlight. And then, syempre, sinasuggest namin, meron kayong sarili nyong kagamitan. Mga kumot, no? And then, pwede rin, yung sleeping mat, no? Ito Banig, sinasuggest ganyan. namin kung gusto niyo may ganito kasi para this will insulation to. So, lahat yan, ma'am, magkakasya naman sa isang bag, no? Yun Basta talagang ipagkasya survival nyo. kit Trash ninyo. bag. Kung hindi nyo gustong magdala ng ganito, trash bag, very important. And they're very useful kasi you can use this as your sapin. Di ba? And then, pwede naman tong pag-wrap ng bag mo para hindi mabasa o mga ibang gamit. Maganda po na pinag-uusapan Yan. natin to ngayon dahil top of mind. Pagkatapos pagka humupa na lahat, gawin niyo na po Yes. ang Agad-agad. Water, very Tubig. important. Water. Ay, opo. So sa bag, dala lang tayo ng enough water ng ganito. Pero sa bahay, example, binahalang sa labas, you don't need to go out, di ba? At least sa bahay, may naipon kang tubig na Nakaimbak na. O nakaimbak na, no? 1 liter per person per day. So kailangan may 3 1 liters liter. tayo per person. Kung may 5 tao, may 15 liters of water na nakatabi lang siya, hindi natin ginagamit. Yan. So para in case of emergency, just grab and go. Very important, dadagdag natin dyan ay yung medicine, gamot. Ayun. So, yung mga may maintenance medication, kahit sabihin mo may gamot ka nakalagay sa cabinet, maglagay tayo dito. Yes, in case na dilikas ka, nandyan na yung mga gamot, no? Yung mga daily medication, mga asthma, yes, very important yan. Yung mga emergency medication. So, maging disaster-wise, gawin nyo na to, no? Ay, nakita ko kahapon, wala akong nakitang masyado nagdala ng Go bag. Sa mga video, ano? Yes, opo. So, magdala po tayo kasi para hindi din tayo minsan mga problema. Baka may ibang kailangan ka, you can attend to your own needs. Yun ang pinaka-importante dito. Yan. Okay, ma'am, saan ba sila pwede tumawag? Kunyari, nakalimutan nila kung ano na nga ba yung laman ng sa baby kit or mga iba pang tanong. Well, meron po tayong mga hotline sa Philippine Red Cross. Tawag po kayo sa ating hotline. 143, madaling tandaan, no? I love you. 143. I love you, ayan. O kaya 1158. 1158. Yan. At inaanyayahan ko po lahat ng mga gustong tumulong sa Philippine Red Cross, mag-volunteer. Ito po yung panahon para mag-volunteer tumulong. 1158 o 143, nandyan po naka-flash ang ating mga bank accounts. Kailangan natin po ng mga contribution kasi ang dami natin na na mobilize na mga resources kahapon, mga pagkain. Tuloy-tuloy po tayo nagpapakain hanggang ngayon sa iba't ibang evacuation centers at saka marami pa po tayong mga kinailangan gastusin tulad ng pag-rescue, no? Syempre, we have to maintain all this equipment na linabas namin kahapon ng daming rescue boats, 6x6 truck, at saka iba't iba pang mga pangangailangan. So please do help us. And this one also will help us prepare for future disaster. Lalo ngayon, tag-ulan na. No? After a very prolonged drought, no? Yung El Nino natin, ito nararamdaman natin. Too early stage, ito na yung nararamdaman natin. Swerte tayo kasi medyo empty yung mga ibang river, mga ibang dams, no? Pero kung hindi man empty, mababa yung tubig. Ayun, ma'am, yung Kung safety hindi, tips, isulat nyo na po. Nandyan sa inyong screens, yung Yes. 4Ps, ma'am, para Yung hindi nila 4Ps, makalimutan. tip natin, para maging disaster-wise, kailangan yung 4Ps. Ito po ay tip sa amin ni Chairman Gordon. No? So, ang sabi niya, kailangan tayo ay mag-predict tayo. Kailangan alamin natin ano bang mga parating na sakuna.
And then ano magiging possible na problema? Nakakapredict tayo. Magplano tayo. Example, sa evacuation place natin magkakapamilya, kung walang kuryente, anong gagawin? Kung walang communication, paano magkita-kita? Saan? Yes, and then dapat nakapractice, pinagsasanay natin. We practice it. Kasi kung di mo pa-practicein, malilimutan mo. No? And predict, plan, prepare, and practice. Prepare. Itong preparation na meron tayo. Predict, plan, prepare, and practice. Thank you very much, ma'am. Again, mga kapatid, Thank you very much. mag-ready na ng go bag, lalo na paparating na ang La Nina. Muli maraming salamat, Dr. Gwendolyn Pang ng Philippine Red Cross. Thank you ma'am. very much po sa lahat. Eto mga kapatid, mamaya usapang puso tayo. Bigla naging usapang puso. May love life o wala, ingat-ingat po para makaiwas sa mga sakit sa puso. Heart-to-heart talk tayo mamaya sa What's Up, Doc? Sa aming pagbabalik, matapos ang sunod-sunod na mga pag-ulan, bunsod ng bagyong Karina at Habagat, alamin natin ang lagay ng ating mga kalsada sa Metro Manila. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong Save Morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid at nandito pa rin tayo sa ating epekto ng sama ng panahon special coverage para sa ilan pang update at iba pang impormasyon sa ating pagtutok sa pinsala ng Bagyong Karina at ng Habagat. Kasama rin natin ngayong umaga si Andre Felix at mamaya naman si Ruth Cabal. Maraming salamat, Kuya Jess. Ayun nga, yung mga kapatid natin na nakatutok ngayon, patuloy pa rin tayo nakamonitor sa mga inulan at binahang lugar dahil sa Bagyong Karina at sa Habagat. At kaugnay niyan, nasa linya ng telepono ngayon ang team leader ng MMDA Flood Control Information Center para sa araw na ito, Sir Ed Garcia. Sir Ed, magandang umaga. Maraming salamat. Yes, sir. Good morning po, Sir Andrew. Good morning po. Sa mga taga-pakinig po natin. Sir, ano-ano po yung mga pangunahing kalsada po na hindi pa rin nadadaanan dahil sa baha o sa pinsalang iniwan po ng Bagyong Karina? Okay po. Sa Manila na lang po, dito sa may Quezon Boulevard, sa may Quezon, yung kaya po ilalim po. Yung sa may ilalim naman po siya. Pero possible naman po yung towards Loton, ay yung galing din po ng Loton. At saka dito sa may Ortigas Extension po sa may SM East, yung iwasan na rin po natin yun. May pagbabaha po tayo doon. Sir, yung mga ibang kalsada po, gaya po ng mga E. Rodriguez sa Senior Avenue, sa Marcos Highway, yung sa Valenzuela, yung sa Espanya po, kamusta na po ang sitwasyon? Espanya, Araneta, wala na po tayong problema dyan. Top Avenue, wala na po. Yung, gaya ng sabi ko, yung dalawang area po na nabanggit ko, yun na lang po yung may baha po sa ngayon po. Yung declogging operations po, kamusta? Dahil alam naman po natin, taon-taon po binabagyo dahil inuulan po ang Pilipinas. So walang tigil yung baha. Kamusta po yung pag-declogging, yung pagtanggal po ng bara? Yung declogging crew po natin yan, naka-position naman po yan. Thunderstorm pa lang po, naka-position po sila sa ating mga, yung mga flood-prone areas po natin. So kahapon po, since nag-orange warning po tayo, kahapon, isang araw pa po hanggang kagabi po, nag-orange warning po. So automatic po disperse po sa mga flood-prone areas po natin para mag-declog po sakaling may problema po. Okay. Sir Ed, si Jess De Los Santos po ito, no? Kanina kasi sa report ni Ian Suyo, nakaantabay siya dun sa Marcos Highway. Makikita dun sa kanyang video na meron pa rin pagbaha. Kaya yung ibang motorista hindi pa rin dumadaan dun sa Marcos Highway. Ano na ho yung update dun? Kanina po meron po tayong advice po doon pero possible naman po siya. Siguro iwasan na lang kasi susunod po yun pag umulan po yung malakas. Medyo nagkakatubig po yung area na yun. Sir, ano po yung ginagawa niyo pong mga hakbang para po maiwasan po natin yung mga pagbara ng mga kalsada at yung pag tumuloy-tuloy yung ulan po, yung talagang matinding baha? Gaya po nang nasabi ko po, bago pa lang umulan po siya, nagre-declag na po kami yung mga national roads po para po maiwasan po natin ang pagbaha. Pero pag ganun po na bumagsak po yung mga ulan na malakasan po, tulad kahapon, ay hindi po maiwasan na magkatubig po yung mga
usually mga flood-prone areas po natin. Kasi po, gaya po ng San Juan River, tumataas po yan. So, pagka tumaas po yung San Juan River, na-apektuhan po yung Araneta Avenue po. Sir, saan po kayo pwede tawagan? Yeah, Sakaling tawagan kung pe- may mga... Kung may concerns po kayo, kung magkikwili po kayo sa baha po, pwede niyo po tawagan po itong 8882-0925. Okay, sir. Sir, marami pong salamat. Jess. May pahabol, baka Sir Sige. Ed, baka pwede makahingi na rin ng update tungkol dun sa kahapon, di ba, yung mga ruta ng mga bus, pinayagan natin sa EDSA, magpapatuloy ba yan? At the same time, meron din ba tayong update regarding sa number coding scheme? Number coding po, suspended po siya ngayon since holiday naman po siya, including Makati na po yun. Dun sa mga bus po? Mga bus po, wala po kong advice sa mga bus, pero kung ganitong wala na pong product, back to normal na po palagay ko po yung mga yan. Balik na sa bus lane. Yep, Okay, sir. Sir, marami pong salamat ulit sa oras ninyo, ha? Welcome MMDA po, Sir Flood Control. Andre. Opo, God bless po. Ingat po. Ingat po. Yun po si MMDA Flood Control Information Center Team Leader, Ed Garcia. At dito naman po tayo sa mga ibang usapan. Kapag puso ang tinamaan, pati bulsa tatablan. Huwag na pong hintayin magkaroon ng sakit sa puso bago ito alagaan. Yan ang tatalakayan natin sa What's Up, Doc. Pabata ng pabata ang nagkakasakit sa puso. Kaya payo ng isang eksperto, guard your heart. Paano nga ba mapapanatiling malusog ang ating puso? Coronary artery disease or ischemic heart disease, ang number one top killer disease ng bansa. Ang maagang pagkakaroon ng sakit sa puso, nakadepende raw sa ating lifestyle at stress levels. Panahon ng pandemic, yung 4 taon tayo nakakulong sa bahay, nakaupo ka ng 8 oras, mataas ang probability na 30% ay magkakaroon ka ng lifestyle disease. Nagdulot niyan yung ating unhealthy diet, yung ating lack of mobility, hindi nakaka-exercise. Status ngayon ng obesity sa country ay almost 40% ng mga tao overweight or obese. Number 5, lumipat ang sigarilyo sa vaping. Ang first documented na heart attack secondary sa vape ay 22 years old. Kaya dapat alerto sa mga sintomas gaya ng pananakit ng dibdib, pagkahapo, kawalan ng hininga, at pagkahilo. May kamahalan din ang pagpapagamot ng ating puso. Kung ang mild heart attack na idadaan sa gamot, ang severe heart disease, kakailanganin ng operasyon. Yung angiogram, mahal, 50,000 yan. Kung maglalagay ka ng stent sa angioplasty, magkano po yun? Abot ka ng 300,000 dyan. Ang bypass ngayon, 600,000 to 700,000. Mabigat para sa ordinaryong mamamayan. Kaya raw prevention is better than cure raw ayon kay Doc. Payo niya, Ang una, tanggalin ng bisyos. Eat healthy, exercise, and then keep a body weight. Tumulog na maaga. Huwag masyado nagso-social media para hindi na-i-stress. Lang tayo mga kaibigan. Chill lang tayo. wait, sobrang cool ni Kailangan Doc. niyo ikwento sa akin yun. Mag-A ka muna, Dre. Okay, ka muna. Ano? Di ba yung Mag-A ka raw muna bago mga- nila paano ba? ikwento. A ka muna. Tama ba ganito? Ito ba? O, di ba nakaka-happy ng puso yung ganyan? Mas makaka-A ka naman talaga sa life kung healthy yung puso mo. Oo, at saka, alam mo, mabalik ako tama yung sinabi ni Doc, prevention is better than cure. So tulad ng mga, in-state niya kanina ng mga iiwasan tulad ng mga social media daw. Hindi malaking bagay din Parang- sa social media. Kasi may stress factor din naman Totoo. talaga yung social media. And not only that, pag nakababad ka rin sa social media, it also affects your sleep hours. Yes, alam mo yan. Inaapektuhan din niya yung iba pang oras na inala mo sana sa ibang bagay tulad ng pag-ehersisyo. Oo, Malaking tama. bagay yung ehersisyo dahil you have to keep your kumbaga heart rate up, yung Ayan. blood pumping. Para habang tumatanda kasi, bumababa yung heart rate natin. So habang ngayon, sinasanay nyo yung puso nyo dahil makakaiwas ka dun sa mga heart-related diseases. Oo, tama. Gaya ng mga heart attack, mga cardiac arrest, di ba? So Oo. makakatulong
tulong talaga yon. Kahit 30 minutes. Yes. 10 steps a day. Alam na malaking alam ni tulong yan. Drian kasi you run. Oo, Tumatakbo oo, siya. dati. Hindi, babalik Nung daw si Dre babalik doon. na siya. Babalik si Dre. At saka syempre, yung mga importante rin yung iwas sa bisyo. Pag-iwas Ayan, sa mga bisyo. Oo, yung, Kasi Yossi, vape. Yan. Yossi at yan. Yun. Malaking bagay din naman talaga. Oo, I mean, again. alam natin yung mga ganyang bagay, pero minsan ang hirap isa buhay. Di ba? Oo. Pero kapag na-realize, mabuti nga binanggit ni Doc yung cost. Oo. Ni Doc Tony. 50,000. Parang 50,000 angiogram. May iba pang levels na pwedeng umabot ng 6 digits. Mas mapapaisip ka rin talaga. Oo. Kaya ko bang isakripisyo yung mga bisyo ko ngayon at yung Yes. mga hindi healthy ways of living para lang hindi ako gumastos ng ganong kalaki in the future. Oo. At Parang saka, investment, di ba? investment sa sarili. Ang ending talaga niyan is you have to love yourself. Diba? Ayan, maraming salamat again, Doc. Maraming salamat, Doc. At ito, mamaya, love mo naman ako, ha? Game face on para sa tapatang Team Justin versus Team Dimple. Sa mga team bahay natin dyan, bumoto na. At baka kayo ang manalo ng 500 pesos worth of load. Abangan yan sa ating palarong Pampasaya. At sa aming pagbabalik, kukumustahin naman natin ang lagay ng Kamanava area na kabilang sa mga pinakaapektado ng mga pagbaha. Kaya huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! At kayo po ay nakatutok pa rin sa aming Good Morning Kapatid, epekto ng sama ng panahon special coverage. Kasama rin natin ngayon si Ruth Cabal para sa paghatid ng iba pang balita kasunod ng sama ng panahon. Good morning sa iyo, Jess, at good morning sa ating mga kapatid. Pero doon sa ibang lugar, medyo hindi talaga maganda ang umaga. Lalo na dito sa Valenzuela, wala pa rin pong usad ang traffic sa ilang bahagi dyan dahil sa pagbaha. At live mula sa may bahagi naman ng Monumento, nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hannibal, kwento mo nga sa amin, gano'ng kataas pa ba yung baha dyan? Ruth, patuloy pa rin nakakaranas ng pabugso-bugsong ulan sa bahagi ng Kamanava area, gaya na lamang din sa may Caloocan. At maraming residente na pauwi ng Navotas kagabi ang stranded sa may bahagi ng Letre at C4. Umaabot pa ng hanggang baywang ang tubig sa ilang kalsada dala ng bagyong Karina at Habagat. Hindi na tuloy makapamasada mga jeep na biyaheng Navotas. Ayaw na raw makipagsapalaran ng mga tsuper dahil baka tumirik lang ang kanilang mga sasakyan. Ganyan din ang sitwasyon sa mga kalsadang papuntang Malabon. Pinutol naman ang supply ng kuryente malapit sa MacArthur Highway sa Valenzuela. Ito ay para maiwasang magdulot ng disgrasya dahil maraming mga bayang nalubog sa baha kahapon. Nagbistulang napakahabang parking area naman ng mga sasakyan ang sitwasyon ngayon. Higit sa 2 kilometro kasi ang haba ng mga sasakyan na nakapila ngayon sa Valenzuela exit. Ruth, hindi pa rin makatawid ang mga sasakyan dito sa dahil nga hanggang dibdib pa ang tubig sa may kalsada sa may bahagi ng dalandanan sa may Valenzuela. Ruth? Maraming salamat sa ulat na yan kay Hannibal Talete. Ingat kayo. Pinalubog rin ang baha kahapon ng maraming bahay sa Kamanava area dahil sa matinding pagbaha na sinisisi sa nasirang floodgates sa Navotas. Para sa update, makakapanayan po natin ngayong umaga si Navotas City Mayor John Ray Chanco. Mayor, good morning! Mayor? Okay.
Problema lang tayo sa komunikasyon natin kay Mayor John Ray, pero susubukan natin siyang balikan kasi Ruth, Dimple, si Justin, medyo malaki din naman talaga kasi naging pagbaha kahapon sa Kamanaban area. Saka yung sinasabi, halimbawa nakita natin kahapon nandun yung reporter natin, si Ria Fernandez. Yun nga, sinasabi niya, malaki yung epekto nitong navigational gate kasi nasira yan Yes. Dito lang June So parang hindi nakakatulong sa paglabas sana ng tubig para mas mabilis sana makalabas sa open water yung tubig. Sinasabi nga ng local officials, kahit naman daw nung panahon ng Ondoy, hindi ganito katindi yung naging pagbaha dahil merong floodgate na nag-exist. Ito nga ngayon, meron daw silang 80 plus na pumping stations pero walang nangyari. Grabe. Dahil nga Iba dyan din sa talaga sira yung na yan. kahapon Actually, kahit ako mismo, parang natakot ako at marami na tayong nakitang iba pang mga bagyo dati. Maraming linya ang naputol, kaya siguro mamaya mababalikan tayo ni Mayor. Andiyan nata si Mayor? Hindi. Pero bago tayo pumunta kay Mayor, Office of Civil Defense ata muna tayo. Kasama na ba natin? Kasi madami na rin lugar sa bansa nagdeklara ng state of calamity. So magandang makakuha tayo ng updates dyan mula sa Office of Civil Defense. In fact, ito nga kahapon, pinag-usapan natin yung deklarasyon ng state of calamity sa buong Metro Manila. Kaya nga yung nirecommend yan ni DILG Secretary Benhur Abalos dun sa meeting kahapon at inaprubahan, kailangan kasi dumaan sa proseso, so inaprubahan ng Metro Manila Council. And what would that mean? Kasi pwede nilang magamit yung kanilang calamity funds kasi yung iba halos wala ng parang standby na emergency funds. And then also, siguro i-stress lang din natin yung halimbawa yung price freeze sa basic commodities. Sinabi na yan kahapon ng Department of Trade. So parang bantayan din natin na hindi bigla-biglaan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Okay, para ma-regulate na maayos. At dahil dyan, katulad ng sinabi natin kanina, mahigit 700,000 katao ang naapektuhan ng Bagyong Karina at ng Habagat. Para bigyan po tayo ng update tungkol dito, makakausap natin si Office of Civil Defense Spokesperson Edgar Posadas. Magandang umaga, Director Posadas. Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, sir. Okay, Director, siguro sentro muna tayo dito sa Metro Manila. Ano po yung mga lugar na pinaka-apektado nitong nangyaring pagulan kahapon? Actually, kung titignan niyo po yung buong picture, halos yung buo pong Metro Manila ay apektado, sir. Walang itulak, walang ikabig. In fact, sir, yesterday, nung nandito si Pangulo sa ating NDMC, ay isa po sa mga recommendations yan, which was already, I think, upheld, yung pagdedeklara ng state of calamity dito po sa buong Metro Manila. And yan po ay tinututukan din natin pag na-approve po yan dahil ibig sabihin po, yan po ay malaking tulong din sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan, sir. Meron na ho tayong updates regarding sa mga numbers, Director. Nasawi, injured, casualties po sa mga total area po kaya na nasa lanta? Opo, inahin ko lang po muna itong picture ng affected population. Meron po tayong 712 na mga individual na apektado ng, barangays po ito. Or 189,014 na mga pamilya or close to 1 million na pong katao ito, 910,536. So sa kasalukuyan po, meron tayong 95 na evacuation centers sa iba-iba pong region ito na nagkikater po dapat pansamantala pong pinanunuluyan ng 8,284 na mga pamilya or 35,851 na mga individual, sir. Tapos meron din tayong mga kababayan na pinili po nilang makitira muna sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Pero we are also looking into their needs po. Okay, good morning, Director. Si Justin Quirino po ito. Good morning, sir. Tanong ko lang, Director, may mga lugar po ba na hindi pa maaabot ng rescue ngayon? At kamusta naman po ang mga relief ops? So far po, personally po, tumigil po yung mga request sa akin ng kagabi po. Talagang sobrang dami po ng mga nagre-request po na sila po ay ma-rescue simula kahapon hanggang kagabi. Pero sa ngayon po ay wala na. Lahat naman po ng mga request sa atin through the Office of Civil Defense ay meron pong nag-handle na isang division dyan na meron din po silang coordination with the Search, Rescue and Retrieval Cluster ng ating response cluster po ng NDRIMC. At ito po ay kinabibilangan ng ating mga uniform personnel, yun pong mga rescue teams ng mga lokal na pamahalaan na hindi po masyadong nasalanta.
at nandyan na rin po yung pribadong sektor at mga volunteers po. Sir Edgar, this is Dimples po. Magandang umaga. Sir, ang tanong ko lang po, meron na po ba tayong mga naitalang report sa mga missing people, missing persons po, mga nawawala? Officially po ma'am, dito sa ating tala, ganun pa rin, official count po natin, 7 at isa pa rin po, 7 and 1, 7 po yung nasawi at meron po tayong isa pa pong kino-confirm at meron po tayong 2 injuries. Meron po tayong isang missing din. Pero meron din po tayo, pero this is unofficial, meron din po tayong mga reports na tinanggap kahapon. Kausap ko lang po si RD Alvarez ng OCD4A just a few minutes bago po tayo mag-usap. Sabi po niya, kinukumpirma po yung numero ng binigay sa kanya na nasawi po dito po sa reported po na nasawi sa Batangas at saka meron din po isang nawawala sa Rizal. At nakita ko din po yung report ng NCR, meron po silang isa. Pero officially po, hindi pa po natin ito ini-include kasi meron po tayong proseso ng management of the dead and the missing. Pagka po nakumpirma ito, then we will report back to you po. Officially po, we have 7 confirmed dead plus 1 po na kinukumpirma pa natin plus isa pong missing at 2 pong injured. Director, linawin ko lang kasi in the past may reports po kayo na the 7 dead include yung yung huling typhoon, yung kay Butchoy, and then yung effect ng habagat. Pakilinaw lang po kung ano po yung covered nung 7 dead. Kasi syempre kahapon natin naramdaman yung bagsik ni Karina. Ano po, kasama po ba dyan yung effect? Tama po kayo. Yun pong disaggregate po natin. Tama po kayo. The 7 and the 1 hanggang kay Butchoy po yun, plus yung previous na southwest monsoon. Yun pong binabanggit ko na unofficial count ngayon at sabihin ko na lang po na parang reported pa lang kasi hindi pa po namin yung bilang. Yun po yung attributed to Karina. But then again, kinukumpirma pa po natin kasi depende po kung kailan nawala o kailan po namatay, kung this time ba o earlier po. Okay. Maraming salamat po sa updates. Muli, OCD spokesperson Edgar Posadas. Thank you so much. Grabe na talaga, no? Alam mo kahapon, gusto ko lang sabihin na syempre pag ina-account mo yung pamilya mo, isama din natin yung mga alaga nating aso, pusa, lahat kasi kalunos-lunos yung pag makakakita ka ng picture na naiwanan, nakatali ang mga aso natin. So, sa lahat po ng nagre-rescue also, para sa ating mga pets, maraming salamat din po sa inyo dahil kasama sila sa pamilya. Pero alam mo, grabe rin yung naging awareness ng mga tao. Ang daming videos nakita natin kahapon ng mga pets na actually nire-rescue. So, nagkaroon ng improvement. And overall efforts na rin. Dun sa maraming salamat dun sa mga rescuers, sa mga bumbero, lahat ng mga government officials, and even yung mga kasamahan natin sa media, of course, nag-cover na. Maaasahan mo din talaga na makapagbigay ng impormasyon na, rain or Maraming salamat. Napakahusay. Maraming salamat po. At eto naman para sa ating mga representative sa Team Bahay. Na mga kapatid, eto po ang inyong mga pinadalang selfie sa atin ngayong umaga. Meron kaya silang may init na sabaw sa kanilang mga picture. Sana, no? Alam mo, pag mag-umulan, dyan tayo nag-iimbak ng pagkain. Kahapon talaga nag-isip ako, ano bang mga dalata ko dito sa bahay, Pero sila, ang sarap pong makitang nakangiti kayo. Ang maganda dyan, safe sila. Safe sa kanilang mga tahanan. Mata yun. Ang bilis ng mata ko sa pagkain. Kasi hindi mo rin masabi kagabi, baka mamaya magtuloy-tuloy pa rin. Pero buti naman. Buti tumila. Basta ang importante, masaya ako dahil halos sa ating mga government talagang agencies are working together, hand in hand. Okay. Habang nanonood po kayo dyan sa inyong mga tahanan, patuloy lang po kayong tumutok dito sa TV5 para pa sa ibang updates tungkol dun sa naging sama ng panahon at sa epekto nito. And speaking of which, balikan na ho natin si Navotas City Mayor John Ray Chanco. Good morning po, Mayor Chanco. Good morning po. Good morning, Mayor. Siguro una, kumustahin na muna namin yung sitwasyon niya dyan sa Navotas. Meron pa po ba mga area na merong mataas na level ng baha o humupa na po ba? Humupa na po siya since last night dahil low tide po. Pero doon sa isang barangay, may tubig pa rin. Dahil ito yung barangay na affected ng nasirang navigational gate po. So kahit hindi po umuulan, basta't high tide po, ay papasok talaga yung tubig po doon. Po ito, Mayor? Po yung binangga ng barko po. Opo. Anong barangay po kaya ito? Barangay Tansa po. Okay.
Yung ngayon po ba at this point may mga evacuees pa rin po ba tayo, Mayor, o nag-uwian na po sila sa kanilang Meron mga pa rin po. Meron pa rin po dun sa barangay po na yun. Mga ilan po kaya sila at nabigyan na po ba sila ng ayuda? Opo, tuloy-tuloy naman po since this yesterday morning, breakfast, lunch, dinner hanggang kanina. So meron pa siguro mga 500 po doon. Mayor, gusto ko lang po malaman, dahil pasukan na po no, sa susunod na linggo, may mga eskwelahan po ba tayo na ginagamit ngayon bilang evacuation centers? Opo. Ginagamit po natin yung mga eskwelahan po. At dahil low tide na po next week, magagamit na po natin yung ating mga paaralan at uhupan na rin po yung tubig. Mayor, balikan ko yung binanggit nyo kanina, no, na yung apektado yung isang nananatili yung tubig, yung apektado yung Barangay Tansa dahil nga po dyan sa nasirang Navigate. Ano po ang plano nyo dyan? Alam po in the past, even before mangyari itong bagyo, kino-contemplate nyo na po yung pagsasampa ng kaso doon sa dapat na responsible po doon sa damage doon sa Navigate? Well, nagre-repair po kasi niya. Nagtutulungan yung DPWH at MMDA. So, inaalam natin kung ano yung extent ng damage dahil dun sa pagbangga po. Pero Mayor, ano na ho yung update dun sa repair? Nabanggit nyo nga ho yung repair kasi especially now, ina-expect na ho natin yung La Nina by August or at least by the latter part of the year. So medyo kailangan din ho ba nating bilisan yung pag-repair dito sa floodgate para maiwasan na itong talagang pagbaha? binibilisan po natin. Talagang nakatutok po tayo dyan ever since day one. Talagang tinutukan po natin. Kaya lang may mga challenges po siyempre. Dahil underwater po yan, tinulungan po ng crane para maangat, para makita po natin yung damage. At yun nga, nasa ilalim kasi siya yung gate, hindi maangat totally. Pero may timeline ba kayo, Mayor? Ang binigay po ng DPWH ay isang buwan po. Isang buwan? Repair po yun. Immediate repair po yun. Pero kailangan na rin talagang refurbishment nun at lakihan na dahil palaki rin yung tubig. Siguro, Mayor, yung ibang bayan din dyan sa Camanava, may clean up na eh. Sa oras na ito, may nangyayari na din po bang ganyan sa Navotas City? Tuloy-tuloy po. Opo. Makikita ngayon na tumatakbo po ako, nakikita ko po yung mga katulong po natin. Naglilinis po. Napaka-importante po niyan para sa amin dahil kung hindi po malinis po yan, pupunta po yung dumi dun sa mga kanal po natin. Hindi po makakabomba yung 81 pumping stations po natin. Very critical dun sa flood control program po natin. Okay. Mayor, maraming salamat po sa pagsagot ng aming tawag. Nawa po ay patuloy na umayos ng sitwasyon dyan sa Navotas. Muli, Navotas City Mayor John Ray Chanco. Salamat, Mayor. At ito sa ating pagbabalik. May pagkulitan at tawanan sa inihanda naming laro ngayong umaga. Abangan mamaya sa Palarong Pampasaya. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At kahit malamig at maulan ang panahon, mas masayang maglaro at magbanding sa loob ng bahay, kagaya ng ating palaro ngayong umaga dito sa Palarong Pampasaya! Alright, labanan ng face card ang ating palaro ngayon. Kakaibang face card ito. Ganyan sila kanina, nag-exercise. Ito po ang mechanics, panurin nyo. Ready na. Palarong Pampasaya. Cookie Eating Challenge. Ang mechanics, Team Dimples versus Team Justin pa rin ang maglalaban sa larong ito. Pipila lang ang players ng bawat team. Ang unang player, uupo sa gitna, kukuha ng cookie sa bowl at ilalagay sa noo. Ang goal, kailangan lang galawin o i-distort ang muka para bumaba ang cookie sa bibig. Kapag na-shoot na sa bibig ng player, tatayo ito. Babalik siya sa pila at tatapikin ang susunod na player na siya namang gagawa ng task. Paunahan lang ang team sa paggawa ng challenge hanggang maubos ang players.
Alright, Team Bahay, saan kayo ngayon? Kayo ba ay kay Team Justin o kay Team Dimples? Vote na rin po! Alright, syempre kasama naman si Jester ni Dimples. Kasama rin natin si Kate na maglalaro ngayon. At si Maui naman na kay Team Justin. Kasama rin si Becca, okay? Alam niyo natin Bahay, vote na kayo. We have 2 minutes. Tignan natin kung sino mauunang matapos o kaya yung pinakamaraming makakain na cookie bago mahulog sa sahig. Alright? Game na! Sige na! Bigyan ako na kayong time na umupo para hindi ka na madali. First contestants, please. Ba, yung mga lalaki mauna. Isusuot mo ba talaga yung iyong salamin? Hindi na. Timer ready? Get your cookie. And 3, 2, 1, let's go! Let's go! Kaya mo yan. Sige, pagano, walang hawak. Hindi pwedeng hawakan. Hindi pwedeng. Oy, malapit na tinan mo si Jester. Oo nga, parang ang laki. Huwag mo hawakan. Oy, ang galing naman nun. 1. Let's go, Justin. Kaya mo yan. Malapit na. Ayan na. Pwede na yun, Okay na. Kaya mo yan. Talaga. Oh my God. Ano iniisip niya? Ay! Muntik pa. Ay, hindi ba pumasok? Go. Ayan na. Malapit na. Ay! Ayan. Balik sa taas. Ang dami. Okay lang. Pero 1-0 so far and we have almost a minute. Okay na, Justin. Yes! Go, Maui! Go, Maui! Ay! Yung end game natin, Dimples. End game. Go, Maui! Malapit na. Ayun, ang bilis ni Maui. Ay! Go, Maui, go, Maui! Sa kanan! Ilabas ang dila, Maui! Huwag mo hahawakan! Ayan na! Go! Ako, ito na si Becca at si Kate. Magkakaalaman. Becca and Kate, go! Cheer on! Turuan ninyo! Hindi ka papasa sa internship mo pag hindi mo kayo natapos. Turuan ninyo! At ang gayang kamay. Grades mo, nakasalalay dyan. Turuan ninyo yung inyong mga kakampi. Pwede ninyong i-cheer. Grades ang nakasalalay dyan. Isa na lang. 4, 3, 2, 1. Time is up. Okay, paano nangyari? Dahil lang muna sila. Tiebreaker. Okay, ganito po. Sabi ng husgado, dahil pareho silang naka-2 cookies, titingnan natin kung sino yung naunang naka-2 cookies. At sino po yan? Si Mau yan. Sino po yan? Sila. Justin! Pero ang galing nyo Grabe yung habol ni Dimples. Alam mo, kayang-kaya mo ibaba, kaya lang hindi sumusod sa bibig. Mama, iba na matangos ang ilong. Sabi ng ilong ko, dito ka lang. Kita mo yung ganawa. Kita mo si Maui, parang giraffe ang haba ng dila. Ay, ready tayo? Pero galing, ikaw yata yung pinakamabilis sa lahat. Galing. Okay, Roleta, let's go. Sinong nanalo? Go, Justin. 3, 2, 1, snap lang. Hindi pa nga touchscreen yan Kasi wala namang pinipindot sa gilid. Kasi congratulations, guys! Alright! Thank you very much. Sino pa mga nanalo sa atin ngayon? Siyempre, 500 pesos gold kay Annabelle. Yeah. Alright, yung consequence, sige, habang nagbabasa si Mami Dim. Hindi pwede si Jester. At ngayon po, may nanalo na rin sa ating Kagumoka contest by Sulit TV. Congratulations po kay Mariel Joy Babao. Sabi niya, ang paborito po namin sabaw ay sinigang na isda. Lalo marami ang nakakain ng mga bata pag ganito ang aming sabaw. Palalo rin po si Leticia Quiliano. Sabi niya, ang paborito kong sabaw ay sinigang. Bukod sa masabaw at maasim, maraming gulay ang nakakalo. Watching from Valenzuela, ingat po kayo dyan. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong Sulit TV. Mga kapatid, bukas ang Alagang Kapatid Foundation sa inyong tulong para sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong Karina.
Maaaring magpadala ng donasyon sa aming mga bank account sa BDO, Metrobank at BPI at pwede rin pong magpadala sa QR code na naka-flash sa inyong mga screen. And that is it para sa ating Always Ready Thursday. Isang makabulang umaga ang naitid po namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. At syempre, susunod na po ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!